Magandang araw mga bata, ang ating kwento ngayon ay pinamagatang Ang Nawawalang Prinsesa. Nawawala ang prinsesa gabi-gabi ngunit walang makapagsabi kung saan siya pumupunta. Nagpabalita na ang hari na ang sinumang makapagtuturo kung saan tumitigil ang anak tuwing hating gabi ay bibigyan ng kalahati ng kaharian at kung binata ay ipakakasal sa prinsesa. Ngunit, kapag nabigo ang nagpresintang magbabantay pupugutan siya ng ulo. Marami ang nagtangkang makipagsapalaran hindi lamang dahil sa kayamanang matatamo kundi dahil sa napakaganda raw ng prinsesa. Ang lahat ng mga ito ay nabigo. Wala pa ring makapagsabi kung bakit nawawala ang prinsesa sa hating gabi. Sa kalagitnaan ng gubat na malapit sa palasyo, may isang dampang tinitirhan ng isang matandang mangkukulam. Isang araw ay dinalaw ang matanda ng binatang napamahal sa kanya dahil madalas siyang tulungan nito. Ngayon naman, ang binata ang humihingi sa kanya ng tulong. Maganda pong talaga ang prinsesa kaya tulungan po ninyong magtagumpay ako sa kanya. Binigyan siya ng matanda ng isang balabal na kapag kanyang isinampay sa mga balikat niya ay hindi siya makikita ninuman. Binindisyonan siya ng matanda at pinagbili ng magpakaingat bago siya nagpaalam. Nang gabi ring iyon, nasa labas na nga siya ng silid ng prinsesa at handang magbantay. Biglang nabuksan ang pinto at tumambad sa kanyang paningin ang napakagandang binibini. May iniabot sa kanyang isang basong inumin na noong makatalikod ang prinsesa ay kanyang itinapon sa isang masitera ng halaman. Naluoy agad ang mga dahon ng halaman. Nagkunwaring natutulog ang binata sanhi ng tinunggang inumin. Nang maramdaman niyang lumabas sa silid ang prinsesa isinuot niya ang mahikang balabal at sinundan niya ito. May dinaraanan palang tagong pintuan ito na palabas sa palasyo. Sumakay sa isang naghihintay na karwahe ang prinsesa. Di nito alam ay kasama ang binata dahil hindi niya nakikita ito. Nagtuloy sa isang malayong gubat ang karwahe. Sa gitna ng mga kakahuyan huminto ito at bumaba ang prinsesa. Nakikipagsayaw siya sa mga gitanong nagkakaipon doon at nagsasaya. Sa likod ng isang puno, tinanggal ng binata ang kanyang balabal at naglagay ng maskara. Nilapitan niya ang prinsesa at sila'y nagsayaw. Nagsayaw sila ng nagsayaw hanggang mapagod ang dalaga at halos mabutas ang mga swelas ng sapatos. Muling isinot ng binata ang balabal nang paalis na ang karwahe at sila'y bumalik sa palasyo. Masasabi mo ba kung bakit nawawala ang prinsesa sa hating gabi? Tanong ng hari nang humarap sa kanya ang binata kinaumagahan. Opo, mahal na hari. Nakikipagsayaw po siya sa mga gitano sa gubat gabi-gabi. Ito po ang katunayan. Itong halos warak ng sapatos na kinuha ko sa kanyang pinagtapunan matapos na makasayaw siya. Ipinatawag ng hari ang prinsesa at hindi naman ito makatanggi sa amang nagpakita ng katunayan. Balak pa sana ng prinsesa na umayaw na maging asawa ang binata. Ngunit nang ilagay nito ang maskara, nakilala niya ang kasayaw na kinagiliwan ng nagdaang gabi. Tumugtog ang banda at masuyong niyaya ng binata na magsayaw sila ng prinsesa na masaya namang yumakap sa kanya. Aral ng kwento. Una, maging masunurin sa magulang at iwasang gumawa ng mga bagay na ikalulungkot o ikagagalit nila.
Pangalawa, huwag aalis ng bahay nang hindi nagpapaalam o walang nakakaalam kung saan ka pupunta. Marami nang napahamak sa ganitong gawain. At pangatlo, kilalanin muna ang isang tao bago ito husgahan. Ang mabilis na paghatol sa iba ay maaring magdulot ng sakit sa kalooban nila. At doon natapos ang ating kwento, hanggang sa susunod mga bata. Paalam.